So ayan guys, good morning. Pagkukupra nga po naman yung i-flex natin for today's video. Kaya tara, let's go! So ayan guys, well naghahanap nga ako doon sa binayaran naming umakyat ng nyug. Ay nakita ko itong halaman na minsan makikita mo ito sa mga mall. At balita ko guys, mahal daw ito doon sa syudad. Pero dito sa amin sa Leyte, dinadaan-daanan lang yan kasi marami din naman yan sa mga gilid-gilid. Kaya mga mi, kung gusto nyo ito makuha, punta na lang po kayo dito kasi libre to. At so dito sa amin guys, ito ang pangunahing hanap buhay ng mga tao. Mas maswerte ka kung mayroon kang kuprasan na mas malawak. So ayan, sa mga nagtatanong naman kung magkaano nga ba ang bayad sa maakyat ng nyug ay 12 pesos po kada puno po ng nyug. Kaya nakadepende po talaga sa sipag ng mga umaakyat ang kita nila everyday. So halimbawa po dito sa amin, yung mga umakyat ng nyug ay more or less nakakatapos sila ng 40 to 50 pesos na puno. So halimbawa nakaakyat ng 50 pesos ka puno ng nyug ay magkakaroon siya ng 600 pesos a day. Although nakakatakot talaga umakyat ng nyug kasi kitang-kita nyo naman talaga dito sa Leyte na matataas talaga yung mga puno ng nyug, di ba? Kaya naman super na-amaze ako sa ganitong trabaho. That's why I really salute po sa lahat po ng mga magsasaka at magkukupra sa buong mundo. Kasi kung hindi nyo alam guys, ito rin kami binuhay ng aking ama sa pagkukupras. Kaya shoutout sa aking tatay na mabait at masipag. So ayan na nga po pala yung pinakuha kong buko doon sa umakyat ng nyug kanina. Kaya dadaling ko na ito sa bahay. Umuwi nga po muna kami kanina para mananghalian at kako babalik na lang kami mamaya para ipunin ang mga nyug. At ayan na nga, well naghahanap ako dito ng puno ng bayabas ay nagsimula na itong asawa kong maghakot ng nyug. Paghahakot nga po pala ang term dyan sa ginagawa ng asawa ko. Dyan sa inyo mga me, anong tawag dyan sa ginagawa niya? At talaga nga namang maproseso po itong pagkukupra sa mga me kasi kailangan mo talagang magbaon dito ng sipag at tiyaga. At syempre lakas na din dahil minsan hindi ito matatapos ng isang araw lang. At ito na nga mga men, naimbak na namin lahat at nung binilang ito namin ay umabot ito ng 480 pesos or 480 kabuok kung tawagin dito sa amin. At dahil nga maya't maya umuulan dito sa amin ay kailangan namin lagyan ng bubong itong pagsasalangan namin ng kopra. Kung mas kilala o tinatawag dito sa amin na luunan. So ayan po yung tinatawag naming luunan at dyan po mamaya isasalang yung mga nyug na nabalatan na or nabuntan na kung tawagin dito sa amin. Yes, me, pagbubunot. Kung dyan sa inyo yung pagbubunot ay yung nagtatanggal ng ipin. Dito po sa amin yung pagbubunot ay yung parang nagtatanggal po ng cover po ng nyug. So, syempre, hindi lang po matatapos sa pagbubunot ng nyug yung proseso ng pagkukup. Bibiyakin pa ito bago mo ito isalang doon sa sinasabi kong luunan. At fast forward tayo mga mi, nagbibiyak na pala ng nyug yung asawa ko nang dumating ako dito or nagbabagtak po yung tawag dito sa amin sa nagbibiyak po ng nyug. Sayang nga lang kanina hindi natin naabutan po yung nagbubunot ng nyug kasi nga po tapos na siya nang dumating ako dito. So ayan mga mi, abangan nyo po yung part 2 ng videong ito kasi po i-upload ko mamaya. Thank you for watching and God bless. I love you all.